Vibes. 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin. Ang oras ay 4:30 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho. Kanina nakasama natin sa unang unang bugso ng programa, ang ating mga Mr. Friendship International Philippines candidate. At nawa po ay nag-enjoy kayo sa aming chikahan. Siyempre naman dahil tayo ang home of the stars, tuloy-tuloy nga ang pagdalaw at pagbisita ng mga bituin dito sa ating programa. Mula naman sa Star Music, usapang musika naman, tugtugan naman tayo, kasama sina Angia and Jorea. Hello! Hello po. Hello po. Yes, let's start with sa alphabetical order, Angia. 'Di ba? Ikaw agad. Hi, Angia. Hi po. Nice to meet you personally. Nice to meet you po. Yes, I love your style. Mula sa makeup and your looks, everything. I love it, Thank 'di ba? you po. Yan, you look so beautiful and talagang parang may nagpapakilala, ganon, 'di ba? Yes. Opo. Pero Angia, kamusta muna si Angia? How are you today? Kamusta ang manak-anakang pag-ambon papunta rito? I'm okay po. Mabuti naman po. Medyo pagod lang. Sleepy, but alive and well and very happy to be here. Laban na laban. O bakit pagod at sleepy? Galing ka ba sa mga recording, sa gigs? Well, may shoot ako kanina and then the past couple days work. Totoo. Ano parang work? As in yung may day job, may ganon? Hindi naman day job, but like, I do multiple things kasi. Talaga? Aside from music. Opo. Talaga? Nag-hair and makeup ako I para sa love teatro. it. Wow. Tapos acting rin sa theater. I Opo. love it. Pero lately, wala namang theater. Tapos na yung theater ganaps ko. I recently did hair for On Your Feet nung Nine Works Theatrical. Booked Opo. and busy, Yes. 'di ba? And aside from that, also music also here and there. Sana all. Ganun ka-talented, 'di ba? Tsaka lahat may kinalaman sa arts, no? Sa Apo. theater, hair and makeup and everything. Tapos may music pa. Do you also write your own songs? Yes, I do po. With my producer po. Antaray. So, ikaw na, iba yung pagsulat, di ba? Iba pa yung produce, di ba? Yung Apo. produce, yung sila yung nagalagay ng tunog, ganyan. My producer and we write songs together po. Si Nico Sabiniano. Talaga, ayan. So, papaano? Ayan, baka sabihin na naman, di ba? Madalas sinasabi, mga Gen Zs, ang mga kabataan ngayon ay mabilis daw tamarin sa mga trabaho, ganyan. Pero, ikaw magkapatunay na parang hindi. Dahil kaya kong pagsabayin kung ano yung lahat ng gusto kong gawin. It's a matter of time management. Apo. And also passion kasi. So, syempre napapagod ako minsan. Pero at the same time, it's the awarding type of pagod na I'm still doing what I love and I am blessed to be tired with doing what I love. Parang ganun. Paano yung ganyan, Angia? Gusto ko lang na magandang chikahan this afternoon, di ba? Marami sa atin ang for sure agree na tama naman, gawin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin, yung bagay na makakapagbusog sa mga souls natin, ganyan. Pero sometimes, di ba, yung mga bagay na ito, hindi agad ganun kadali na pagkakakitaan mo ng pera. Di ba Opo. tama? O Yes. hindi lahat na dahil gusto mo, dito pwede kang yumaman. Dito pwede kang kumita. Yan. Can you elaborate and expound sa mga listeners? Baka mamaya ganyan din yung pinagdadaanan nila. I mean, kasi for me, and I'm sure for a lot of people, it's the love of what you're doing. And for me naman, love of art. It's the passion of what you do that fulfills you mentally and emotionally rather than pera. Of course, we want to earn here and there. We but need the pera. We need the money Yes. nowadays. But sometimes, it's not always just about the money. That's just a plus factor that, sana will come sooner. But at the same time kasi, with the things that I'm doing, lahat sila passion eh. It's everything that I've always wanted to do ever since I was a kid. So, I'm just very blessed and happy to be able to do all of those things kahit
walang pera muna kasi eventually meron, pero right now it's for the experience and for the love of art. Totoo. Nung in-explain mo yan ng bonggang-bongga, walang ibang pumasok sa isipan ko kung hindi yung linya ni Catherine Bernardo na hindi ka mapakain ng passion mo. Di ba may gano'n? Hindi ka mapakain ng passion mo. Di ba may ganyan? Puro lang passion. Paano naman tayo? Di ba yun sa The House of Us? Di ba yung ganyan? Pero totoo yun. Yung kay Angia kasi may pause passion muna and then the rest will follow. Kumbaga parang, di ba, napaka-importante na sa lahat ng bagay, sa kahit na anong pamamaraan, di ba, para kang nagninegosyo, kailangan mo munang mamuhunan ng todo-todo. Kailangan mo munang magkaroon ng magandang foundation. Opo, yes. And then, di ba, kapag naman yung foundation na na-build mo naman din talaga, win-win situation ka kapag kunyari nag-hit, nag-click and everything, ganyan, 'di ba? Parang yung passion mo dating sa time na parang hindi mo namamalayan, yun na yung nagbabayad ng mga bills mo. Opo. 'Di ba? So ganun siya, mga ka-vibes. Alam mo, last Saturday parang bumisita ako ng National Museum diyan sa Maynila. At saka natuwa ako nakita ko na, speaking of arts lang naman, ma-share ko lang, nakita ko na ang daming nakapila kasabay namin ng mga kabataan. Tapos nasabi ko talaga, ay in fairness no, parang kung hindi tayo lumalabas ng bahay at nagja-judge lang tayo through social media, hindi natin makikita na marami pa rin pala talagang mga bagets na mga young, mga kids, diba, kiddos, ganyan, na bumibisita sa mga museum to check yung mga arts na mga ginagawa at yung mga arts na mga na-preserve na nandoon at ginagawa nilang inspiration. Kailan nag-start yung sa music mo? Well, professionally, mga 2023 po. But then I grew up in a very musical family po. So I started singing since I was 3. Ay, bata! Opo, tapos I started doing musical theater when I was 5. Tapos I started... musical theater ng 5 years old, di ba? Na all, di ba? Oo. Tapos I started writing music when I was around 10 years old po. Bongga. Piano lang. Talaga? Writing music with piano? Ano yung unang mo nasulat kung natatandaan mo pa? I only remember the name but I don't even know how it goes anymore. But it's called Superhero. 10 Superhero. years old ako, so syempre yung mga kinakanta ko dati. Medyo like, ay, okay. Totoo, 'di ba? Syempre, fan tayo pag mga bata tayo ng mga superhero, 'di ba? Kung kahit hindi superhero, alam mo kung bakit patok na patok sina Bubbles, Buttercup at saka si Blossom, 'di ba? Ang Powerpuff Girls kasi syempre, yun yung mga panahon na parang nai-enjoy natin na meron silang makabuluhang bagay na ginagawa, 'di ba? Si Darna, bakit ba natin siya mahal na mahal? Captain Barbell, 'di ba yung mga ganyan? Gagamboy, 'di ba ganyan? And speaking of meron ngayon yung Spider-Man, tari daw ng ng sales sa mga sinehan. So, bongga yan. O, paalala ulit, kung nanonood tayo at pumipili tayo sa mga Spider-Man na ganap, sana suportahan din natin ang pelikulang Pilipino. Siyempre, ayan. So, ngayon, yung pagpasok mo sa Star Music, paano ka naman na-discover ng Star Music? Si Mother Jessa po, Mother Jessa is yun sa mga, pag may concert, nagpo-produce sa Samson. Apa. Oh my God. Ilonggo, Mother Jessa. Yes, hi Mother Jessa. I love you. She's one of the biggest reasons kung bakit nandito ako. Kasi she heard my cover po of Araw Gabi and she got super like, wow, ang ganda. Then she decided to send it to Sir Roxy Likigan and Sir Jonathan Manalo. And then a week later, nag-meeting kami. Tapos they asked me if I wanted to be part of ABS-CBN Music, and then eventually I picked Tarshi Records po for my label. And ever since then, I've been there with them and happy naman ako. Wow, congratulations. So, paano kayo nagkakilala ni Mother Jessa? Si Mother Jessa kasi is pagka po may mga concerts, isa siya sa mga nagmamount ng mga concerts, ganyan. Apo. Excuse me, sorry. I met her po through my dad kasi kaibigan sila dating-dati pa. But I met her through my dad because of work. Ang taray. Tapos narinig lang niya, no? Agad-agad ng meeting na the rest is history. You're part of ABS-CBN Music at under Tarshare Records. Yes. Yung record label niya kasi merong Star Pop, may Tarshare, di ba? Ano pa may Lodi Records pa before. Yung mga OPM, ganyan. Tapos, binigyan kanila ng freedom to write your own songs. Opo. So, I met up with Chris Lopez, C Moves, and Nico Sabiniano. DJ Moves. Yes. We decided to record lang and write one day. Tapos that's when we wrote Back Again, my first single.
And then, eventually, I started writing more with Nico Sabiniano of Nameless Kids. And we wrote so many songs already that I'm eventually gonna come up with an EP soon kasi patapos na yung EP. Opo. Ilang tracks? 7, 8 ata po. Mga 7 or 8 songs. Ang tore, EPs pa lang yan ha. Pero dati, di ba, parang maka 10 songs ka, album na talaga. Pero syempre ngayon, dahil nga, everything is digital. Di ba? So sa mga EPs na, so lahat in all originals under Tarsier? Apa. Wow. May ilan na yung mga nagawa? 7? Tapos na. Apa. Tapos na yung pinaka-album, yung pinaka-EPs talaga. Yes, so then one more song, then I'm done na talaga with the EP. Wow. So ang isa dyan ay yung Hidden. Yes. What about Hidden? Well, Hidden was a song gifted to me. Wow, gifted to me. Ang tali nung gifted. Sana all nireregaloan ng kanta. Ganda. Ganon. No, one day lang po kasi si Sir Jonathan Manalo called me and then he just asked me if I would like to be the voice of the song that he wrote for the Loyalty Game. Yes. And Yung nagulat kala ako. Jericho Rosales and Janine Gutierrez. Please watch it on Prime. It's out now. Yes. But yeah, yun, he asked me lang po if I wanted to be the voice of the song. Nagulat ako kasi sabi niya theme song. So I was like, ako po, okay, sige po. And then after that, like a week later, I recorded the song. Tapos bigla lumabas na yung show and then the song's out na. But I'm just very thankful po kasi Sir Jonathan thought of me and he pitched me also to Star Creatives. So they all approved and loved my voice and the song. So I'm very happy na I'm part of the whole journey of the Loyalty Game and that my song can be showcased in the show and also hopefully in a way people can relate, I guess. I mean, kasi the song is about like falling in love or being with someone that you thought was true pero hindi pala. Like they're hiding a deep, deep secret kung ano man yung secret. Hindi lang siya para sa love, di ba? Pwede rin yan sa friendship. Yes, friendship, family, whatever relationship you have with anybody. Ba't kasi may kailangan pang ganun? Kailangan pang mag-hide, di ba? Ba't kailangan pang hindi magpakatotoo, di ba? Kasi yung mga ganyan may intention. Wow, parang may hugot, di ba? Parang may hugot. Kaya siya hidden. Di ba? So, nung nakita mo yung song na Hidden, ano yung nakapagpaano sa'yo na parang, oh my God, let's do this? The vibe of the song. Because it's very dark and like, it's very Billie Eilish and very dark aesthetic and emo, in a way, emo. And that's very me. I like singing a lot of songs that are like that. So that was the one that caught my ear and caught my eye. Immediately was the lyrics and the production and just the sound of the entire song that Sir Jonathan created. What's your favorite line of the song Hidden? Oh my gosh. See, every time someone asks me what my favorite line is in a song, my mind goes blank. I do not know what to say. But I would say... Sa dami naman na isulat mo na all these years, diba? Oo. Let's just keep it plain. Give me a reason to trust you. Give me a reason to stay. Wow. Did I love who you are or just did I love who you are or just the part you chose to play? Yun. Mga ka-vibes, ang Hidden ni Angia. Pwedeng-pwede nyo na pong i-request dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes, ang lupet. Anong feeling na finally umi-ere na siya sa radyo at ayan na, pwede nilang ipadala mga request nila kapag nagustuhan nila yung kanta. Kakakilig po. Ang sarap sa feeling, no? It's a nice feeling because like a lot of other people can be able to listen to it from far and wide. So yes. It's very heartwarming po. Gusto ko lang sabihin, alam mo yung pagka-play mo siya, very hot, sexy. Di ba totoo? Tapos yung eksena, parang alam mo yun sa mga, yung mata-mata actingan nila, na-imagine ko sina, sina Charlie Dizon, sina Janine, parang pagka may mga, yung mga eksena na tinatakasan nila yung mga kaharutan nila, di ba? Yung mga ganyan, Yeah. Yung mga ganyan, diba? Invite our ka-vibes, our kapamilya na i-stream nila at syempre i-request dito para mapasok sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Go, take it away. Hey guys, please stream my music on all streaming platforms. Hidden is out. I have also other songs that are out. We have Talon live performance, Back Again. There are 2 versions. Please follow me on Instagram at Angia Laurel and TikTok as well. And please request this song. Hopefully that, you guys listen to it as well. And I hope you love it. And
relate but not super relate ha kasi medyo kawawa naman kung relate ng sobra. But I hope you enjoy it. Ayun po. Thank you. Maraming salamat. Babalikan kita later. Meron akong pa-challenge para sa'yo, ha? Sige po. At sa'yo din, syempre. Ito naman, syempre, of course, mga kapamilya at mga ka-vibes. After Angie, na mapakinggan po natin ang kanyang song na Hidden from Idol Philippines naman. Diba? Tama. Kasama naman natin si Jerea. Hello. Hello po. Hi. So, you're from Idol Philippines Season 2? Yes. Tama, diba? Sinong grand winner? Si Kimo. Si Kimo. Si Kimo ang Yes, grand yes. winner. Okay, so right after that, nakitaan ka ng potential and then Star Music Family or Yes. ABS-CBN Music Family ask you to sign a contract with them. Actually, before ako sumali, naalala ko po kayo yung isa sa nag-interview sa akin dati sa Himig Handog. Talaga? Yes. Online pa. Online Yes, pa yun. natandaan ko. Kasabayan mo nun sila Fana. Yes. Oh. Nasa banda pa po ako nun. Oh my God. So, hindi pa po ako soloist nun. Yes. So, naalala ko. Oh my God! Oo, naka-zoom tayo, no? Yes. Tapos isa-isang pinapakilala yung mga interpreter and music. So that time, nasa banda ka? Ako po yung isa sa interpreter nun. Oh, anong song yung kinanta mo noon? Pahina by Kiss and Tell. Okay. So, ako po yung kumakanta nun dati. So, hindi pa ako Jareya nun kasi nga, kami, as a band kami. Okay. So, doon po muna ako na-discover. Then, parang tinry nilang isali. Parang tinry namin na sumali muna ako sa singing competition, which is yung... As a solo artist. As a solo artist, which is yung Idol Philippines. Idol Philippines. Jerea, thank you so much for reminding me. Yes. Kasi siguro 2022 ba yan? 2021. 2021. As in peak of the pandemic. As in pandemic talaga. Like, Yes. hindi pwedeng mag face-to-face. Oo, kaya- totoo. Oo. And I remember you, mas lalo kitang parang nakilala. Oo, 'di ba? Total naman nag-trip down memory lane na tayo. Sa ABS-CBN Ball 2025, ang daming comments na hindi maganda about you. 'Di ba? Parang nabash ka talaga. And then people sa paligid that surrounds you Yes. defended you so much. Nabasa ko Oo nga 'yon. po, Even I'm sina so Sir thankful. Roxy Liquigan, Yes, 'di ba yung yes. mga head, even yung mga ibang music artist din ng ABS-CBN Music, parang sinabi, ang isa sa natandaan ko, parang, we love Jerea so much because she expresses herself Yes. kung papaano at gusto. Grabe kayo mga bashers. Parang ang dami nagtanggol talaga sa'yo. Yes. How is it? Kamusta yung moment na nung panahon na yung 2025, diba? Tapos makikita mo na parang grabe yung bashing na matatanggap mo. Na ikaw naman, talagang like what we mentioned kanina, diba? Ina-express mo lang naman yung sarili mo. You just want to be you. Yes. Nagulat ako, syempre. Kasi po parang pinersent ko lang naman yung sarili ko. Lalo na first time ko pa yun. Correct. Na-attend ka sa isang ganun Yes. kalaking event. Ang laking ABS-CBN Ball. Yes, ang laking bagay sa akin. Tsaka nagulat din ako na isa ako sa may invite dun sa ABS Ball. So pinaghandaan ko talaga. Although it's my first time din kasi. So I have no idea at all kung ano ba dapat ko suotin. Pero ang naisip ko kasi noon, that's me eh. Yes. So kung ano yung pinresent ko sa sarili ko, ako yun. Yun nga lang, siguro hindi siya pasok sa standard ng ibang, hindi mo naman mapaplease lahat ng tao na nag-e-expect sila na ganun dapat yung yung suot mo. That time nung talagang pinakita ko lang talaga kung ano yung gusto kong ipakita. Na-hurt ka? Of course naman, na-hurt talaga ako. Sumagot ka sa mga... Sumagot ako kasi parang sabi ko, I'm so sorry kung sasagutin ko. Pero first time ko kasi and feeling ko kailangan ko na rin ipakilala yung sarili ko nung dati. Kasi parang bukod sa bashing kasi, maraming nagtanong kung sino ako. So, parang nagkaroon na din ako parang win-win din siya, no? Parang win-win din. Yun yung sinasabi nila minsan na parang man nakakalungkot, pero 'di ba, publicity, negative or positive publicity, it's both publicity pa rin naman talaga. Oy, okay, there. So, marami nagtanong kung sino maraming ka. kung sino ako. So, siguro, parang bukod sa i-defend ko na yung sarili ko, nagpakilala na rin ako na isa po akong artist. Hindi naman talaga ako parang baguhan pa ako, so wala pa akong idea at all kung ano yung dapat na ine-expect nila na dapat kong i-present. Pero sabi ko,
as long as wala naman akong ginawang masama. Hindi naman kayo yung nagbayad ng gown ko. Kaya nga. Hindi mo kayo nagbayad Hindi naman sila yung excuse nagbayad. Me, oo, hindi kayo ang nag-makeup sa akin. Kasi ginawa ko yun with my own In-effort, money. yes. Kahit sa makeup, ako lang din po talaga nun. Totoo, oo, totoo. Lalo na kapag first time mo, 'di ba? Yes, yes. 'Di ba? Parang ikaw nandun ka, umattend ka to enjoy kasi nga Yes. invited ka, 'di ba? Hindi mo na inisip yung sasabihin, pero in fairness, at least nung time na yan talaga, mas pinag-usapan ka kaysa dun sa iba, 'di ba? 'Di ba? Pero honestly, nag-enjoy naman po ako sa loob ng ball. Totoo. Like, ang dami kong nakausap doon. Na-meet. Yes, they are nice. So, very approachable naman silang lahat. Since first time ko nga rin. So, Totoo. maraming lumapit sa akin para magpakilala. Ganun. So, marami akong, Kasi nagkaroon yun yung ng purpose ng connections. ball. Yes, yes. Oo, talaga para magkaroon kayo ng chance na ma-meet yung kapwa nyo artist, Yes. ganyan. I remember before, meron akong show. Siyempre, di ba, parang may character development naman tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. We are not, ako aminado ako, I am not perfect. I started, hindi naman sobrang young na child star ako. I started 19 years old sa negosyong ito, sa business na ito. And ako dati, ang pagkakaalam ko, parang syempre kapag I need exposure. Kapag sinabi sa akin, gagawin ko, ganyan. Hindi sa'yo, hindi sa part mo, Okay, dun okay. sa bola. Kaya ko lang siya kinikwento kasi natatandaan ko dati, meron akong show, tapos parang syempre, dahil nga kapag ganyang mga ball, ganyan, meron yung mga yay or nyay na kailangan namin bigyan ng comment. Di ba, utos ng management, part of the segment, part of the show. Syempre, nung bagets ako, parang ako, Gina lang ako, yung kadaldalan ko talaga. Gina lang ako, nasasabihin ko talaga kung gusto ko, kung hindi ko gusto. And then, syempre, nababash ako. Kasi parang yun nga sabi, di ba, in-effort nila yan, pinagandaan nila yung mga ganap nila. Bakit yung sa iba maganda? Yung parang dun ko na-realize, sabi ko, ay, oo nga, no. Dapat pala hindi ako, yung hindi ka dapat pala basta-basta nagkasalita. Kasi di ba, words can hurt so much. Mas masakit pa yung pananalita kesa sa Yes. physical na manakit ka, di ba, ganyan. Yes. So, syempre, di ba, noong time na yun, ayoko na yan. Pag next year, ayoko ng ganyang segment, hindi maganda. Sabi ko, hindi naman din ako fashion enthusiast or something. Parang wala man akong say para magganyan. So, ekis sa akin yung mga ganyan. Siguro, constructively, sasabihin ko na lang or mag-a-advise na lang ako na maybe siguro dagdagan ng ganito pero hindi na ako magsasabi ng negative. Kumbaga yung sinasabi ko, character development, matututunan mo rin talaga siya. So, meron pa dati, parang ano pa ba yung mga eksena? Nung na-experience, lalo na nung na-experience ko, isa sa mga first, di pa siya ABS-CBN mo, Star Magic Ball. Okay. Nakita ko yung sarili ko na nasa kami, nila DJ Chacha, nasa worst dress kami. Okay. Oo, nasa worst dress kami. And like what you said kanina, nung ginagawa mo yung pag-e-effort para magpa-fit, para mag-ayos ng isusuot mo, yung effortan mo, di ba, yung mahanap ka ng pegs and everything, hindi ako nasaktan kasi sabi ko nga, matapang naman ako sa industry ito. Bahala kayo dyan. Sabi niyo gusto nyo sabihin, at least ako invited. Kayo hindi. Di ba yung ganon? Totoo naman kasi. Totoo naman. At least ako may invitation. Di ba? Ikaw, nandiyan ka lang. Comment ka lang ng True, comment. nanonood ka lang. Pero, kaya nga nasabi ko, hindi ako yung talagang totally sakit na hurt talaga. Ganyan. Pero nung nakita ko na parang, grabe no, kahit gaano mo pala paghandaan yung isang bagay, you cannot really please everybody, everyone, because ang taas ng standard nila. Pero babalik ka lang doon sa parang, ako nandito, napicturean ako, rumampa ako, kayo nag-comment, wala kayo dito, ganyan, parang ganon. So, simula nun, parang hindi na ako tumatanggap ng mga yay or nyay, mga ganun-ganun segment, ganyan. Oo, so, I'm so happy sa sarili ko kasi nga, lalo na na-experience ko at marinig mo sa mga taong kagaya na pinaghandaan mo, Yes. in-effort mo, diba? Yes. Natulungan yung career mo nito nung time na nangyari to. Somehow. Diba? Yes, Oh, somehow. diba? Diba? Talaga yung mga negativities talaga, sometimes you need to turn it into positive eh. Diba? Anong sabi sa'yo ng mga people within the circle or inside the industry? Sobrang na-appreciate ko sila kasi hindi ako nagsasalita nun. I mean, wala akong message at all sa kanila. Pero nakikita nila siguro na sumasagot ako sa comment. Na Pero na-hurt ka, no? Yes, pero yung sagot ko kasi, like, polite pa rin. Ayoko kasi talagang maging rude. Siyempre, pinoprotektahan ko rin yung sarili ko for the public. Siyempre, public siya. So, kailangan kong sumagot ng with respect pa rin kahit sobrang sakit na ng mga comments sa akin. So, yung mga artists, kinamusta nila ako kung okay lang ba ako, ganyan. Since alam nga rin nila na first time yun and alam mo yun, parang imbis na mag-enjoy ako is
Yung pa yung matatanggap ko. Ganun. Pero okay na rin sa akin kasi at least natutunan ko siya. Totoo. Tsaka nagulat din ako kasi maraming nag-message na stylist na parang in the future baka pwede. Oo, nagulat ako. Parang baka pwedeng ayusan ako next time kapag na-invite ako ulit. Ang tagal nang walang ball. Kaya nga Ang tagal nang walang ball. Naaalala pa kaya nila yun? Oo, parang ang tagal nang walang ball. Oo, di ba? Nakakaya naman balikan na, ako puto. Yung Parang hirap ng i-PM. Yung sinabihan nyo. Oo, di ba? Oy, pero isa sa pinakamagandang naging message, I remember, yung kay Jace Roque. Oh. Di ba parang sabi niya, he's my friend, yes. Oo, Jerea is my good friend, ganyan. She's beautiful inside and out and she is unapologetically real, ganyan. Oo, di ba? Thank you Tapos talaga. talagang inawin niya yung mga bashers, sabi niya, your opinion does not matter. Yung ganyan siya, di ba? I love it. Oh, pero syempre, kita mo nga naman, di ba? There is always a rainbow every after storm. Storm na yung ganun kasi sasama na ugali niyo, di ba? Ganyan, galit! Gustong manakit! Di ba? Ganyan. Oo, totoo. Hindi totoo naman, aminin na. Alam mo, ako nga, minsan pag sa mga bashing, hindi ako nasasaktan talaga na parang ang sa isip ko lang, hanggat hindi naman, hindi naman sasanay, parang sa isip ko, hanggat hindi boss ko yung nagsabi. Okay. Hanggat hindi yung boss ko yung nagsabi kasi you don't know what's the real story and you don't know what's the real score. Sometimes, diba, itong ginagawa namin, yes, we are being genuine and real. Pinagpapakatotoo kami, pero not all the time, of course. Kailangan, this is entertainment. Kailangan namin lagyan ng konting spice, diba? Alam mo, gusto ko lang i-share. Last time, I guested sa Your Honor ng GMA7. Parang nag-blind item ako doon, ganyan-ganyan. Yun nga, even wala ako pinapang, ang daming nang away na naman sa akin. Like, million views. Lahat. Million views and everything. And then, alam mo, nanganak yung guesting ko na yun. Nanganak yung guesting ko na yun. And may dapat abangan. Diba? Very, very soon. Ayan. Dahil dun sa naging guesting ko na parang, diba, kung intindi ko yung ayoko magsalita kasi baka mabash ako, ganyan, oo. Pero diba, parang for me, yun lang, ang hirap lang talaga explain because you cannot please everybody, diba? No. And of course, now that you're a solo artist, yes. Diba, hindi ka pinabayaan, patuloy kang inaalagaan ng ABS-CBN Music. Are you also from Tarsier? Yes, same kami ni Angie. Wow! Yes. Alam mo, iba talaga ang Tarsier. I remember dati yung mga first batch of Tarsier artists, sina Marcus Patterson. Yeah. Diba? Yun yung mga OG batch talaga. Yes. I remember. Yung asawa ni Moves, alam ko sa Tarsier siya. Oo, diba? Yan yung, diba sila rin yung asawa ngayon, yung sa Drag Race PH? Oh, yeah, yes. diba sila yung sa, yan. Naalala ko, iba talaga. Marion Honor is also from Tarsier. Oh, okay. Yes, diba? Oo. Yan. Bakit naman Tarsier ang pinili mo na sound, music, or label? No, actually sila yung pumili sa akin. Talaga? Parang nakita ako sa isang concert ni Maki. Kasi si Mother Jessa din. Si Mother Jessa ang kumuya. Si Mother Jessa talaga. Alam mo si Mother Jessa, hindi lang siya sa music. Kung kilala niyo po si Ayana Perlas, siya rin ang nakadiscover kay Ayana Perlas. Yes, oo. So, sabi ng mga tao, talaga? Wow. Oo. So, si Mother Jessa ang kumuha sa akin para maging front act ng first concert ni Maki, which is yung MakiCon, noong 2024. Then, that time nun, hindi pa ako Tarsier. Oo. Parang hindi pa nila alam kung saan ako ilalagay. Oo. Then nung narinig na ako ng mga Tarsier, which is si Ate Mare, siya yung label head. So doon na sila nag-decide na kunin ako. Sa Tarsier. Yes. Oh, yes. Antara. So may EP ka rin na ginagawa. Yeah, pero hindi pa siya tapos. Ilan pang songs? 3 pa. Nagsusulat ka din. Bago pa lang po akong writer. Kasi before nga, feeling ko dahil dahil nakasama mo si Jeremy Glinoga, kaya ka nagkaroon ng parang, gagawa ako ng songs. Kasi diba si Jeremy, natatawa ako hindi man natatawa, natutuwa pala. Ako sa TikTok contents niya na parang on the spot sumusulat ng kanta, ganun talaga po siya. Diba yung parang, let's try to do this. Pak. May song na nakapag-produce na dahil. Sabi kong ganun. Oo. And then, bago pa lang po kasi akong writer. Nag-start lang po ako nung naka-collab ko na si Jeremy. Nagulat ako kasi akala ko few words lang yung pwede kong iambag. Ganon. Pero, nagulat ako biglang, pak, parang biglang sabi niya, gawa ka ng melody.
Wait lang. Hindi ganun kadali. Fast food lang, Jeremy. Oo. Sabi ko, wait lang, seryoso ba? Oo, gawa ka lang dyan. Puputol-putulin ko na lang, ganun. Ganun pala yung technique niya. Gagawa muna kami ng melody, tapos ikakat niya kung ano yung pinaka-best na melody na nagawa namin. Tapos pagduduktong niya. Hanggat sa mag-iisip na kami ng one word, doon na magtutuloy-tuloy yun sa one word na yun. Totoo. Yes. Bongga. And itong song mo ay, of course, collaboration With Jeremy. yung Jeremy Kanlungan. G. Ang Yes. title ay Kanlungan. Okay. What about Kanlungan? Kanlungan is about, hindi siya yung, pero syempre, yung kanlungan, pwede siyang iano sa person. Yes. Diba? Diba yung kanlungan, Oo. parang aakayin mo yung someone, Yes. iupo mo sa'yo, parang gano'ng kanlungan. Parang, tama? yes. Parang bubuhatin mo siya, ganyan. Parang safe space mo. Ganun. Yun ang pinaka-best, meaning ng kanlungan, safe space, ganyan. Yes. Okay. So, ginawa namin tong song na to sa taong parehas silang may mga past na hindi maganda. Paano? Paano mo siya magiging safe space kung hindi maganda yung past nyo? Kasi 'di ba kapag po may past kayo na hindi maganda, ang hirap i-open sa tao. Oo. Parang hindi kayo komportableng i-open siya kasi natatakot kang baka i-judge ka. Baka natatakot kang baka layuan ka kasi yun yung past mo eh. Kasi hindi lahat ng tao tatanggapin ka ng buo pag nalaman nila kung ano yung dati ka. Totoo. Mauuna yung panghusga na Yes. ayoko na, iwasan na natin yan. Di ba yung mga Yes. ganun? Ang hirap magpakatotoo. Alam mo, sa pinag-usapan natin parang today, di ba? Parang masasabi mo talaga na bukod sa the world is healing talaga, ang world talaga is very cruel talaga, no? Wang arte. Very cruel talaga, 'di ba? Ganun. Totoo, 'di ba? Kasi Totoo talaga. alam mo sa pag-ibig, maganda naman pala yung past nyo, pero pagdating ng araw na may nalaman siyang, maganda naman pala yung kung ano kayo in the present, pero may iba na hindi talaga nila kayang tanggapin. Yes po. Yung mga nakaraan ng Yes. mga minamahal nila, kahit gaano pa nila kamahal. Yes. Parang yung sa Love You So Bad. Di ba yung sa Love You So Bad ni Bianca De Vera at saka yung kay Dustin at saka kay Will, yung na-in-love siya kay Bianca kasi he is trying, yung character ni Will, he's trying to change Bianca to be a better girl. Di ba yung ganyan? Kasi yun yung iharap niya sa magulang niya. Pero sabi nga ni Bianca, kaya mas pinipili niya yung sarili niya. Wala siyang pinili, di ba, dun sa ending. Kasi sabi niya, I don't need to change who I am. 'Di ba? I need to find yung sarili ko ngayon. 'Di ba? Parang ganyan. Oy, ganda naman ng kalungan. Yes po. So, ganun siya. Ganun siya, in a way na, kasi yung pangit na past na yun, naniniwala kasi akong, kapag may nangyari yung isang tao, may nangyari sa kanya na pinakamabigat na bagay, magbabago siya eh. Marami siyang realizations. So, dun siya magkakaroon ng character development. So, yung kanta na to kasi, ginawa ko rin siya para sa sarili ko. Kasi yun yung hinahanap ko na wala pa sa akin. Kung magsusulat kasi ako ng song sometimes based on true story. And ito naman, ito yung bagay na hinahanap ko sa akin. Kasi very, parang nagkaroon ako ng walls sa mga tao. So, yun yung hinahanap ko na parang sana someday magkaroon ako ng taong mapagsasabihan ng mga past ko dati na naging accountable naman ako ngayon. So, if ikukwento ko yun sa kanila, sana tanggapin nila yun ng Feeling ko naman, dahil 2026 na, mas marami ng open-minded. Yes. 'Di ba? Mas marami ng open-minded at hindi na lahat ng tao parang ayoko niya. Wala nang ganun. Parang ngayon yung mga ganung ugali, parang kayo na lang dyan, maiwan kayo dyan sa ira niyang ganyan, 'di ba? Totoo. Diba? Totoo lang. It really nasa lang siya kung paano mo hindi agad-agad na i-open up dun sa tao. Depende yun, di ba? Parang may proseso. yes. Di ba? Ay, nako, excited na kayong marinig ang kanlungan. So, invite mo na silang lahat na i-stream at iboto dito. Tapos, ididiretso na natin ang pagpe-play ng kanlungan. Go, Jerea! Hello everyone, please do stream my latest single, Kanlungan, and sana makarelate kayo sa kanta dahil ito ay pagtatanggap sa sarili at sa makakasamuan mo. Ay, ang taray. So, In the future. So, pag natanggap mo talaga yung sarili mo, that's the best time para mahanap mo yung someone para sa'yo. Feeling ko, hindi dapat pinipressure ang sarili. Kailangan makilala mo muna ng lubos kung sino ka.
Diba? Yes po. Yes. Eto na, syempre, pamarinig po natin ang Kanlungan featuring Jeremy G. Of course, ni Jarea sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Cavite.